Sa gitna ng disyerto kung saan walang puno, walang ilog at halos walang buhay, may mga pagkakataon na ang tanging nilalang na makakatulong sa iyo ay hindi tao, kundi isang hayop na pinadala ng tadhana. Isang batang lalaki ang namuhay mag-isa sa disyerto matapos mawala ang kanyang ama. Akala niya wala nang magbabago sa kanyang tahimik at malungkot na buhay. Pero isang araw, may narinig siyang iyak sa gitna ng buhangin. At nang sundan niya ito, may nakita siyang kabayo na magbabago sa kanyang kapalaran. Sa malawak na disyerto ng Hilagang Afrika, kung saan tila walang katapusan ang buhangin at ang hangin ay hindi kailanman tumitigil sa pag-ihip, lumaki ang isang batang lalaki na nagngangalang Karim. Ang disyerto ang kanyang tahanan, ang araw ang kanyang ilaw, at ang hangin ang kanyang kausap. Ang kanyang ama ay isang kilalang gabay sa disyerto. Sanay itong magdala ng mga mangangalakal, manlalakbay at mga nomad sa gitna ng malalawak na buhanginan. Ngunit isang araw, sa isang paglalakbay na tila ordinaryo lamang, hindi na nakabalik ang kanyang ama. May nagsabi na nawala ito sa gitna ng bagyo ng buhangin. May nagsabi naman na nalunod sa isang tuyong lambak na biglang binaha. Ngunit walang nakakaalam ng totoong nangyari. Mula noon, si Karim ay naiwan na mag-isa sa maliit nilang tolda sa gilid ng disyerto. Araw-araw naglalakad si Karim sa mga buhanginan. Bit-bit ang maliit na sisidlan ng tubig at isang lumang kutsilyo na iniwan ng kanyang ama. Hinahanap niya ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanya upang mabuhay. Mga tuyong sanga, mga halaman na maaaring kainin, at kung minsan, maliit na hayop na maaaring hulihin. Ngunit higit sa lahat, hinahanap niya ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Sa disyerto ang katahimikan ay napakalakas. Parang sinasabi nito sa iyo kung gaano kakaliit sa napakalawak na mundo. Isang umaga, habang naglalakad si Karim sa pagitan ng mga burol ng buhangin, may narinig siyang kakaibang tunog. Sa simula ay mahina lamang, halos hindi marinig sa malakas na hangin. Ngunit habang lumalapit siya, naging malinaw ito, isang iyak. Hindi ito tao, hindi rin ito hayop na karaniwan niyang naririnig. Sinundan niya ang tunog, tumawid sa isang matarik na burol ng buhangin. Hanggang sa makita niya ang isang tanawin na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng buhangin, may isang kabayo. Napakaganda nito. Mahaba ang mani na tila sumasabay sa hangin. Malakas ang katawan. Ngunit ang isang paa nito ay nakakulong sa isang sirang alambre na iniwan ng mga naglalakbay. Pumipiglas ang kabayo, sumisipa. At sa bawat galaw nito ay tumataas ang alikabok na parang usok ng apoy. Lumapit si Karim, dahan-dahan. Shhh! Dahan-dahan lang, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Pwede siyang sipain ng kabayo, pwede itong tumakbo palayo, ngunit hindi ito gumalaw. Tinitigan lamang siya nito, humihinga ng mabigat. Parang may hinihintay. Maingat na tinanggal ni Karim ang alambre sa paa ng kabayo. Pagkatapos ay umatras siya. Ang kabayo ay bumagsak sa buhangin, pagod, sugatan at halos wala ng lakas. Kinuha ni Karim ang kanyang maliit na sisidlan ng tubig. Ang tanging tubig na mayroon siya. Unti-unti niya itong ipinainom sa kabayo, patak-patak. Matagal bago ito nakatayo muli. Ngunit nang makabangon ito, tumingin ito kay Karim. Parang may pasasalamat sa mga mata nito, tinawag niya itong si Rocco, sa pangalan ng mainit na hanging umiihip sa disyerto. Sa mga sumunod na araw, may kakaibang nangyari. Sa tuwing naglalakad si Karim sa disyerto, may kabayong sumusunod sa kanya. Minsan malayo, minsan malapit, ngunit palaging naroon. Kapag humihinto siya, humihinto rin si Rocco. Kapag naglalakad siya, sumusunod ang kabayo. Hindi humiling si Karim ng kaibigan, ngunit may dumating. Sa gabi, kinakausap niya si Rocco. Sinasabi niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama, ang mga alaala ng kanyang pagkabata, at ang mga takot na matagal nang nakatira sa kanyang puso. Tahimik lamang ang kabayo, ngunit hindi ito umaalis. Parang nakikinig, parang nauunawaan. Unti-unti, natutunan ng kabayo na magtiwala kay Karim. At natutunan naman ni Karim kung paano maging matapang sa harap ng malawak na mundo. Kapag tumatakbo sila sa ibabaw ng buhangin, habang lumulubog ang araw, parang nagiging buhay ang disyerto. Hindi na ito mukhang walang laman, ngunit ang disyerto
ay may sariling batas. Isang hapon, nagbago ang kulay ng langit. Naging pula, naging madilim. Ang hangin ay biglang lumakas. Isang sandstorm ang paparating. "Si Rocco, tumakbo tayo!" Ngunit napakalakas ng hangin, hindi makita ni Karim ang daan. Sa ilang segundo, nagkahiwalay sila. Tinawag niya ang pangalan ng kabayo. "Si Rocco!" Ngunit nilamon ng hangin ang kanyang boses. Naglakad si Karim ng ilang araw, walang direksyon, walang sapat na tubig. Ang disyerto ay tila walang awa. Akala niya, hindi na niya makikita ang kanyang kaibigan. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng malamig na buwan, may narinig siyang pamilyar na huni. Paglingon niya, may kabayong nakatayo sa likod niya. Si Rocco, balot ng alikabok, may mga sugat sa katawan, ngunit buhay. Lumapit ito kay Karim at inilapit ang ulo sa kanyang balikat, parang sinasabing, "Hindi kita iniwan." Hindi napigilan ni Karim ang kanyang luha. "Bumalik ka pa!" Yung para sa akin. Mula noon, nangako siya sa sarili. Hindi na niya hahayaang maglakad mag-isa si Rocco. Magkasama nilang nilakbay ang disyerto. Sa ilalim ng araw, sa gitna ng bagyo, at sa ilalim ng mga bituin, lumipas ang mga taon. Ang dating batang si Karim ay naging isang gabay sa disyerto tulad ng kanyang ama. Ngunit hindi siya naglalakbay ng mag-isa. Sa bawat paglalakbay, kasama niya si Rocco, ang kabayong minsang natagpuan niyang sugatan sa buhangin. At sa bawat hakbang nila sa disyerto, may isang paalala na hindi niya nakakalimutan, na kahit sa pinakatiwangwang na lugar sa mundo, may puwang pa rin ang pagkakaibigan. At minsan, ang mga nilalang na pinakamailap, sila pala ang nagtuturo sa atin kung paano maging tunay na tao. Minsan, ang mga sugatang nilalang na tinutulungan natin ang siya ring magpapagaling sa ating mga sugat na hindi nakikita. Kung isang araw may sugatang hayop na dumating sa iyong buhay, tutulungan mo ba ito kahit wala kang kasiguruhan na mananatili ito?